kabanata, ipinahayag ni Propeta Mika na isisilang ang paskon na hari sa Bethlehem, ang lupang kinilangan ni Haring David. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mika. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Huda, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa ng una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol ng maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang lalabi sa bansang ito. Pagdating ng haring yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas, sapagkat ang haring yaon ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Pastor ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay ng lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ika'y manumbalik, o Diyos na dakila. Pagbasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot, iyong pinalakas. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami, di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit, aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, buong mahal, iligtas kami tanglawan. Higit pa sa mga alay at mga sakripisyo ng matandang tipan, ang pagtalima ni Kristo sa kanyang Ama. Pumarito siya ng may pagtitiwala sa planong pagliligtas ng Diyos. Ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat sa mga taga-Hebreo. Noong si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tukdin ang iyong kalooban, ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin, at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang tukdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Yesu Kristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng misang paghahandog ng kanyang sarili. At iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsitayo po.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kabululan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat manalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Kaninang alas 11, mataas sa ng araw, meron pong YouTube Santo dito sa Manila yung mga catechism students at ako'y nagpanggap na Santa Claus. First time in my life na nagsuot ako ng costume ng Santa Claus. Anyway, pagkatapos ng party, alas 12, bumaling ako dito. Punta sa bahay, pamagbigit para mag-meet na doon sa children's mass. Pagdating ko dito sa kalagitnaan, napatingin ako sa araw. Matagal. At naitanong ko sa aking sarili, why does the sun go on shining? Naglakad ako sa tabing dagat. Nakita kong humahampas yung alon sa dalang pasigat. At naitanong ko na naman, why does the sea rush to shore? Pagdating ko sa bahay, tinanong ko na naman, don't they know it's the end of the world? Di ba't dapat kahapon yun? Kung kahapon nga nagwakas ang mundo, nagwakas ang oras, dalawang bagay lang itong ginagawa natin ngayon. Una, lahat tayo ay nananaginip lang. Pwede. Pero parang imposible naman. Sapagkat hindi naman pwedeng pare-pareho sa naginip natin. Nandito ako nananaginip na nagminisa at nananaginip sabay-sabay kayo nananaginip na. Subukan yung isilin yung katabi niyo sa braso. Ayan. Pag-isip yun. Huwag sa ilong. Ayan. Ibig sabihin, pangalawa, ibig sabihin, gising tayo, ergo, hindi nagwakas ang mundo. Sino ang nagwagi? Tayo. Sabagat tayo yung hindi naniniwala doon sa sinasabi ng mga ang mundo raw ay magwawakas sa 21-12-12. Tumpak? Yan yung nasa Mayan calendar. Hindi totoo yun.
At ang alam ko mga, maliban sa mga Mayan calendar na yan, sa atin pa, ang dami mga sekta ng mga reliyon na sinasabi nilang sila ay Kristiyano at sinasabi nila na ang mundo ay magtatapos na. E ganyan naman po yung mga sekta-sekta ng mga Kristiyano sa atin doon sa mga bundok ng Banahaw. Marami yan. At marami rin mga born-again churches. Marami yan. Nakarating din sila dito sa Dubai. Marami yan. At sila yung mga interesado sa parusiya. Tayo rin, dapat interesado. Pero yung ibang grupo ay mayroong obsession sa katapusan ng mundo. At marami ng kwento kayong narinig. Hindi lamang end of the world. Pati yung nagpapagalingan ng reliyon. Meron dalawang grupo ng mga born again na simbahan, nagpapagalingan. So, para matigil yung argument nila, sabi ng isang kampo, kung talagang kayo ang tunay na simbahan at nakakagawa kayo ng mga kahanga-hangang bagay, nandito ang lason. Inumin ninyo ito. Di nagpulong-pulong yung kabilang grupo. Sabi nila, paano ito? Madali yan. Sabi ng bumalik sila. Tinatanggap namin ang hamon yun, pero meron kaming panukala. Ano yun? Tanong mo ko sila. Kayo ang uminom nito at bubuhayin namin kayo pagkatapos ng 3 araw. Ay, iyan ang pagalingan. Mga minamahal, palagay ko tapos na tayo dun sa mga panahon na tinatakot tayo ng mga pare. Di ba? Naalala niyo yung mga panahon? Nakikita niyo siguro yung mga lumang pelikula na kung saan ang mga tao takot na takot sa mga pare. At takot na takot na mapunta sa impyerno at takot na makagalitan ng pare. Hindi na ganun ngayon kaya naman ang mga tao, lalo na ang mga Pilipino, na pumunta dun sa agos ng natural religiosity. Tinuruan tayo, kung tayo lumalaki, napagdadaan ka sa harap ng mahal na Virgin Maria, ikaw ay hahawak. Ayan, malalaglag ako. Napagdadaan ka sa kandilaan, ikaw ay sisindi. Napag Wednesday, pupunta tayo para magdasal ng Lubina sa Perpetual Health. Pag Tuesday, kay St. Anthony. Pag Biyernes, kay St. Jude. At alam nyo. Diba? Yun yung mga tinatawag nating natural religiosity, which is good. In fact, it helps. It helps. Nung isang araw, may nakapagsabi sa akin na pagkatapos ng unang gabi ng simbang gabi, meron isang hindi na uli bumalik dito sa St. Mary. Bakit? Sapagkat nung sinabi ko na kung tayo pupunta sa simbang gabi, hindi dahil meron tayong hinihiling kay Lord. Sapagkat kalimitan niya, hindi naman talaga yun nauukol. Ang ginawa niya, pumunta siya doon sa isang simbahan. At iniisip niya na doon sa simbahan yon, papakinggan siya ni Lord. Pwede ba yun? Iba-ibang style si Lord sa bawat simbahan. Ang nais ko lang sabihin, sa 3 taon at kalahati kong ipinamalagi dito sa Dubai, at sa marami sa inyo sa linggo-linggo o biyernes-biyernes ay nagsisimba, at taon-taon ay nagsisimba dito sa simbang gabi, palagay ko naman, kilala niyo na ako at alam niyo na kung saan ko kayo dinadala. Because, to tell you honestly, I am trying to lead all of us, including myself, into a spirituality, not natural religiosity. I'm leading all of us to a spirituality. Ano yung sabihin spirituality? A way of life.
na hindi yung mga sinasabi na matatanda, iiwanan natin yon sapagkat ang nais natin ang spirituality natin o ang way of life natin ay ayon sa kagustuhan ng Diyos. At sa ganung paraan, naiintindihan natin yung mga practices na ginagawa natin. Once we have spirituality, naiintindihan mo kung bakit nagsisindig ka dito ng kandila. Communion of faith. Bakit pupunta ka doon sa mga images sa harap? Communion of faith. Nagdadasal ka ng mga novena. Communion of faith. And I want it to go deeper than what we understand, sapagkat ito yung pamamaraan ng Diyos. Mga minamahal, ang Diyos hindi nagbabago. God is permanently who He is. There is a certain degree of permanence na natututukan natin galing sa Diyos. That is why, when people say, the end of the world is coming, nagugulantang tayo sapagkat ang alam natin, ang Diyos ay constant. Ang Diyos ay permanent. And makikita natin yun sa buhay ni Jesus Christ. Very predictable. Predictable. But once in His life, Jesus becomes unpredictable. Nung sinabi niya, dadating yung panahon na ang Ama lang ang nakakaalam. Matatapos ang mundong ito. Ama lang nakakaalam. And so, there is no reason for us to be afraid. Bakit tayo hindi masyado makapagmahal? Sapagkat nandun yung takot. Nandun yung takot. Ito pong katapusan ng mundong ito ay gawa-gawa ng mga tao na walang magawa sa buhay. Ha? Gawa-gawa ng mga tao walang magawa sa buhay. At yung mga taong naniniwala dito ay yung mga taong wala rin magawa sa buhay. Pero kayo, na mga merong ginagawa sa buhay, dumaan lang ito. Parang dumaan lang at ito. That is why yung impact, pati sa dyaryo ngayon, lumalabas. Ibig sabihin, marami rin talagang sumubaybay. Ha? Ibig sabihin, maraming walang ginagawa. Pati nagsunod siguro, ano? Sumubaybay. Naging malaking issue Mga minamahal, ang sinasabi kong spirituality is something which is very unique sa bawat isa sa atin. Bawat isa sa atin. Unang-una, ang spirituality natin ay ayon sa ating pamumuhay. Yun ang nais kong, at yun ang palagi kong sinasabi araw-araw. Hindi ako nagsasawa. Bakit? Sapagkat minsan talaga, ang Espiritu ng Diyos ay mahiwaga. Mahiwagang gumawa. Hindi basta-basta. But God comes knocking at your door every time. Unpredictable. But it doesn't mean na sinabi mo, ngayon ko natagpuan ng Diyos sa buhay ko. It doesn't mean na 2, 3, 4, 5 years ago, hindi dumating ang Diyos sa buhay mo. Si Jesus dumating at si Jesus ay for hundreds of years ay in-announce na ng mga propeta. Subalit nung pagdating niya, sino lang ang naniwala? Yun lang mga anghel na nandun at yung mga shepherd at yung mga mago. Pero yung buong bayan ng Israel hindi naniwala. Kumbaga, hinihintay nila dumating si Jesus nandun sa ilalim ng kanilang ilong, sabi nga under the nose, dumaan. Na hindi. Hanggang ngayon, hinihintay pa rin nila. Hinihintay pa rin nila. At tayo naman, ang hinihintay natin ay yung ikalawang pagdating. Pero bakit natin pagkakaabalahan ang paghihintay sa kanyang ikalawang pagdating,
knowing that Jesus comes to us every day. Every day. Tayo lang kung minsan, hindi natin, dinidedma lang natin si Lord. Dinidedma lang. Yun yung punto. Not because Jesus doesn't come to us, but because we ignore Him many times. That is why, ito po yung spirituality sinasabi ko, na nais nating mabuhay ayon sa buhay ng Diyos, according to the life of God. And so, probably we will find happiness. And we will find contentment. And we will find peace. Because as long as God is not with us, yun ang akala natin, na hindi dumadating ang Diyos, it is so difficult to find happiness, contentment, and peace. Pag nandiyan ang Diyos sa inyong buhay, ako, tiyak, nandiyan yung happiness, contentment, and peace. E ano pangarapin mo? Wala na. Nandiyan na si Lord. Titigil na tayo ng mga ginagawa natin hindi maganda. Kaya na ang proposal ko sa inyo, bilang isang bayan ng Diyos dito sa Dubai, ito lang suggestion lang para naman magbunga na yung spirituality natin. Isang araw sa isang buwan, ito ay suggestion ko, take it or leave it. Sa isang araw sa isang buwan, mamimili ka, gusto mo ba ng First Friday? O gusto mo yung araw na ipinanganak ka? Kunyari, pinanganak ka ng adult. So, every second of the month, gagawin mo ito. Anong gagawin natin? Isang araw lang. Isang araw lang. Huwag kayong matakot. Baka naman matakot kayo sa ipapagawa ko sa inyo. Katulad nung yung sinulog nila yung kanilang mga sarili, di ba? Nakinig sila dun sa pastor nila. Tapos tumakas yung pastor. Lahat ng fan ay namatay. Hindi ko yun, Juan. Hindi ko isasagay sa inyo yan. Maligo na lang kayo. Ito lang ang suggestion ko. Isang araw, isang buwan, na hindi tayo, number one, mag-criticize ng tao. Hindi tayo magre-reklamo. Hindi tayo mangluhuga. Isang araw lang. Isang araw. At sa isang araw na yon, nandun palagi ang presensya ng Diyos. Consciousness. Sa isang araw. Okay ba yun? So, edi next year, ibang gabi, tatanungin ko ulit kayo kung ginawa ninyo yun. Para mas maganda po, yung mga kalendaryong nasa bahay ninyo, na siyempre galing sa St. Mary, lalagyan nyo na ng asterisk, kunyari, every second of the month. Or ilagay nyo sa mga mobile phone nyo, may alarm. One buwan sa araw na ito, para maalala. At sa araw na yon, pag ikaw ay aktong manghuhusga na o magmumura na, igigil mo. Sa susunod na umaga mo na ulit gawin. Postpone mo lang. Once a month, and you will see the fruit. Once a month. Hindi madali yun eh. Hindi madali yung tumigil pag-criticize or pag-hisga or paglibat ng tao. Hindi madali yun. Araw-araw ginagawa natin lahat yun. Ginagawa natin lahat. Sa isang araw, kaya niyo ba? Okay lang. Kaya niyo ba? Okay lang. Sige. Huwag niyo nang pag-usapan ito. Pagkatapos ng misang ito, huwag niyo nang pag-usapan. It becomes very personal. And you will notice that there will be a big change happening in your life
it becomes a habit. Every night. I'm not asking for today. I'm only asking for one. Siguro, hinihingi araw-araw. Ako, mas konti hinihingi ko. Isang araw lang po. Isang araw. Then, maunawaan natin kung ano ibig sabihin ng spirituality. Ibig sabihin yung salita ng Diyos at yung buhay mo ay nagtagpo. Nung ikaw ay dinalaw ng salita ng Diyos, pinapasok mo, nagtagpo kayo. Yun yung spirituality. At yun ang nais natin mangyari sa ating buhay. Hindi kinakailangan matalino ka. Parang maintindihan mo ito. Hindi kinakailangan nakapag-aral ka ng college. Hindi kinakailangan ngayon ay manager ka. Hindi. Simple people like all of us can easily understand spirituality. This is when the Word of God makes you and you accept the Word of God. Yun po ang pagtatagpo. So, ang title ng ating gagawin every month, sa araw, ito ang araw ng pagtatagpo. Dinalaw ni Maria si Elizabeth, isang araw sa isang buwan, dadalawin ka ng salita ng Diyos. Amen.